Magandang araw sa inyong lahat. Ako'y labis na nagagalak na makasama kayo sa ating espesyal na pagkakataon na ito. Ang ating programa ngayon ay puno ng pag-asa at liwanag at ako'y naniniwala na ito ay sadyang itinakda para sa ating lahat. Kaya naman, batiin natin ang isa't isa at ipakita ang ating pagmamahalan bilang isang komunidad ng pananampalataya. Ngayon, ang ating pag-uusapan ay may temang napakahusay na panalangin para sa ngayon, tumanggap ng pagpapala at kapayapaan. Ang panalangin ay isa sa mga pinakamakapangyarihang kasangkapan na ibinigay sa atin ng Diyos. Sa bawat salin ng ating mga salita at damdamin sa Kanya, tayo ay nagiging mas malapit sa Kanya at sa Kanyang mga plano para sa atin. Nais ng Diyos na tayo ay makaranas ng tunay na kapayapaan at pagpapala, at ang ating panalangin ngayon ay magiging daan upang makamit ito. Habang tayo ay magkasama sa ating paglalakbay na ito, nais kong hikayatin kayong ipahayag ang inyong mga saloobin sa mga komento. Ano ang mga bagay na nais ninyong ipagdasal? Anong mga hamon ang inyong kinakaharap na kailangan ng liwanag mula sa ating may kapal? Ang inyong mga saloobin ay mahalaga at ang ating komunidad ay narito upang magdasal at magsuporta sa isa't isa. Huwag mag-atubiling ibahagi ang inyong mga karanasan at mga panalangin. Mahalaga ring isaisip na ang panalangin ay hindi lamang isang aktibidad. Ito ay isang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Sa bawat pagkakataon na tayo ay tumatawag sa Kanya, tayo ay nagiging bahagi ng Kanyang mas malawak na plano. Sa mga panahon ng kaguluhan at pagkabalisa, ang panalangin ay nagiging ating kanlungan. Kaya naman, sama-sama tayong magdasal at humingi ng gabay at proteksyon mula sa Kanya. Ngayon, gusto kong ipaalam sa inyo ang mga paraan upang mas mapalalim ang ating koneksyon sa Diyos. Isang magandang hakbang ay ang pag-subscribe sa ating channel. Sa pamamagitan ng pag-subscribe, makakakuha kayo ng mga bagong mensahe, mga pagninilay-nilay at mga panalangin na makakatulong sa inyong espiritual na paglalakbay. Ang bawat episode ay naglalaman ng mga inspirasyon na tiyak na makakapagbigay ng lakas at pag-asa sa ating mga puso. Sa ating pag-uusap ngayon, tatalakayin din natin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng tiwala sa Diyos. Sa mga panahon ng pagsubok, ang ating pananampalataya ay sinusubok. Ngunit sa bawat pagsubok, naroon ang pagkakataon na mas makilala natin ang ating sarili at ang ating Diyos. Ang mga pagsubok na ito ay maaaring maging mga hakbang patungo sa mas malalim na relasyon sa Kanya. Kaya sa inyong mga komento, ibahagi ninyo ang mga pagkakataon kung saan naramdaman ninyo ang pagkilos ng Diyos sa inyong buhay, kahit sa gitna ng mga pagsubok. Tandaan natin na sa ating pagdarasal, hindi tayo nag-iisa. Ang ating buong komunidad ay nagtutulungan sa pagdadala ng mga dalangin sa Kanya. Ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang laban at sa ating sama-samang panalangin nagiging mas matatag at mas makapangyarihan tayo. Kaya habang tayo ay magpapatuloy, inaanyayahan ko kayong mag-relax at buksan ang inyong mga puso at isipan. Tayo ay magdasal at tumanggap ng mga pagpapala at kapayapaan mula sa ating Diyos. Magtiwala tayo na sa bawat salita ng ating panalangin, may kapangyarihan tayong magdala ng pagbabago, hindi lamang sa ating sarili, kundi pati na rin sa ating komunidad. Muli, huwag kalimutang mag-comment sa ibaba, ibahagi ang inyong mga saloobin at mag-subscribe sa ating channel upang hindi kayo mawalan ng mga susunod na mensahe ng pag-asa at inspirasyon. Ngayon, sama-sama tayong lumangoy sa dagat ng pananampalataya at pag-asa. Handa na ba kayo? Tayo na't simulan ang ating paglalakbay sa panalangin. Sa ating pagninilay-nilay sa Filipos 4:67, makikita natin ang isang malalim na mensahe tungkol sa kapayapaan na nagmumula sa Diyos na may kinalaman sa ating
Buhay Panalangin. Ang talatang ito ay nagsasaad, huwag kayong mga balisa tungkol sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pasasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaang mula sa Diyos, na hindi maunawaan ng sinuman, ay magbabantay sa inyong mga puso at kaisipan kay Kristo Jesus. Madalas tayong nahaharap sa mga pagsubok at hamon sa ating pang-araw-araw na buhay. Sa mga pagkakataong ito, ang mga alalahanin at takot ay maaring magpahirap sa ating isipan at puso. Subalit, sa halip na magpakaabalang nag-aalala, hinihimok tayo ng salita ng Diyos na lumapit sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Ang panalangin ay hindi lamang isang paraan upang ipahayag ang ating mga pangangailangan. Ito rin ay isang pagkakataon upang ipakita ang ating pagtitiwala sa Diyos na may kakayahang tugunan ang lahat ng ating mga alalahanin. Ang pagkakaroon ng pasasalamat sa ating panalangin ay isa sa mga susi upang maranasan ang tunay na kapayapaan. Sa kabila ng mga pagsubok, ang pagkilala sa mga biyayang natamo natin ay nagiging daan upang makita natin ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Ang pasasalamat ay nagbubukas ng ating puso sa mga pagpapalang hindi natin laging napapansin. Kapag tayo ay nagpapahayag ng ating mga kahilingan kasama ng pasasalamat, nagiging mas maliwanag ang ating pananaw at mas madali nating nakikita ang mga bagay na dapat ipagpasalamat. Sa mga pagkakataong tayo ay nagdarasal, tila may mga pagkakataon na ang ating mga dasal ay hindi agad nasasagot. Dito, mahalagang maunawaan na ang Diyos ay laging nakikinig at ang Kanyang tugon ay hindi palaging ayon sa ating inaasahan. Ang kapayapaang ibinibigay ng Diyos ay hindi nakasalalay sa Kanyang agarang pagtugon, kundi sa ating pagtitiwala na Siya ay may mas mataas na plano para sa atin. Ang kapayapaang ito ay tunay na hindi maunawaan ng sinuman, ngunit mararamdaman ito ng mga taong may pananampalataya. Ang mga talatang ito ay nag-aanyaya sa atin na maging mas mapanuri sa ating mga panalangin. Madalas tayong humihingi ng mga material na bagay o mga solusyon sa ating mga problema. Ngunit ang tunay na kapayapaan at pagpapala na nagmumula sa Diyos ay higit pa sa mga ito. Ang tunay na pagpapala ay ang pagkakaroon ng isang puso na puno ng kapayapaan, kahit nasa gitna ng unos. Sa bawat pagkakataon na tayo ay lumalapit sa Diyos, dapat tayong magpakatatag sa ating pananampalataya at patuloy na ipahayag ang ating tiwala sa Kanya. Ang ating pag-uugali sa panalangin ay dapat maging batayan ng ating relasyon sa Diyos. Sa Mateo 7:7-8, sinasabi na, humingi kayo at kayo'y bibigyan, humanap kayo at kayo'y makakatagpo, kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Ang mga salitang ito ay nagbibigay ng liwanag sa ating pananampalataya. Ang Diyos ay laging handang makinig at tumugon sa ating mga panalangin. Sa sandaling tayo ay humihingi, nagiging maliwanag ang ating ugnayan sa Kanya. Ang ugnayang ito ay nagdadala sa atin ng mga pagpapalang hindi lamang pisikal, kundi lalo na sa ating espiritual na kalagayan. Sa kabuuan, ang pagkakaroon ng kapayapaan at pagpapala sa ating buhay ay nag-uugat sa ating tapat na panalangin, pasasalamat at pagtitiwala sa Diyos. Ang ating mga panalangin ay hindi lamang mga salitang binigkas, kundi mga pagkakataon upang lumalim ang ating ugnayan sa Kanya. Habang tayo ay patuloy na nananalangin, nagtitiwala at nagpapasalamat, nagiging mas bukas tayo sa mga biyayang ibinubuhos ng Diyos sa ating buhay. Sa kabila ng lahat ng ito, ang tunay na kapayapaan ay nagmumula sa Kanya, na nagbabantay sa ating mga puso at isipan. Sa ating buhay, madalas tayong nahaharap sa mga hamon at pagsubok na nagdudulot ng pag-aalala at takot.
Sa mga ganitong pagkakataon, mahalaga ang ating ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Isang napakahalagang paalala mula sa 1 Thessalonica ay verse 16-18 ang nagsasabing, "Magsaya kayo palagi, manalangin ng walang patid. Magpasalamat sa lahat ng bagay sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus." Udang sa mga talatang ito ay nagtuturo sa atin na ang panalangin ay hindi lamang isang aktibidad, kundi isang paraan ng pamumuhay. Ang pagkakaroon ng kasiyahan sa kabila ng mga pagsubok ay nagmumula sa ating pananampalataya at sa ating kakayahang manalangin. Sa bawat pagkakataon na tayo ay humihingi ng tulong sa Diyos, nagiging daan ito upang mas mapalalim ang ating ugnayan sa Kanya. Sa panalangin, naipapahayag natin ang ating mga pangarap, takot at pasasalamat. Ang bawat salita ay tila isang tulay na nag-uugnay sa ating puso at sa puso ng Diyos. Sa pamamagitan ng ating mga panalangin, natututo tayong maging mapagpasalamat sa mga biyayang natamo natin kahit na sa mga pagkakataong tila mahirap. Ang panalangin ay hindi lamang tungkol sa mga bagay na nais nating makamit. Ito rin ay isang pagkakataon upang magpasalamat sa Diyos sa lahat ng Kanyang ginawa at ginagawa para sa atin. Sa oras ng ating mga pangangailangan, mararamdaman natin ang Kanyang presensya at pagmamahal na siyang nagbibigay ng kapayapaan sa ating mga puso. Sinasalamin nito ang mensahe ng Filipos 4:6 na nagsasabing huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may pasasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaang nagmumula sa Diyos na hindi maunawaan ng sinuman ay magbabantay sa inyong mga puso at kaisipan kay Kristo Jesus. Sa ating mga panalangin, dinadala natin ang ating mga alalahanin at ipinapahayag ang ating mga pasasalamat. Sa ganitong paraan, natututo tayong maging mapagpakumbaba at umasa sa Diyos. Ipinapakita ng mga talatang ito na ang tunay na kapayapaan ay nagmumula sa Diyos at hindi sa ating mga sitwasyon. Kahit na tayo ay nahaharap sa mga pagsubok, ang Kanyang kapayapaan ay nagbibigay lakas at pag-asa. Sa mga pagkakataong ang mundo ay puno ng kaguluhan at takot, ang ating pananampalataya at panalangin ang nagiging sandigan natin. Sa Mateo 7:7-8, tayo ay hinihimok na humingi, tumuklas at kumatok. Ito ay isang paanyaya na hindi natin dapat ipagwalang bahala. Ang Diyos ay handang makinig sa ating mga panalangin at tumugon sa ating mga pangangailangan. Ang pagkakaroon ng tiwala sa Kanya ay nagbibigay daan upang maranasan natin ang mga pagpapala at kapayapaan na Kanyang iniaalok. Sa pagtitiwala sa Diyos, nagiging mas madali ang pagharap sa anumang hamon. Ang ating puso ay napupuno ng pag-asa at ng mga pangako ng Diyos. Ang bawat panalangin ay isang hakbang patungo sa mas malalim na ugnayan sa Kanya. Sa ating mga simpleng kahilingan at pasasalamat, nagiging mas makulay ang ating buhay. Ang kapayapaan ng Diyos ay nagbibigay ng liwanag sa ating landas at nag-aalis ng takot sa ating puso. Sa bawat pagkakataon na tayo ay nananalangin, nalalapit tayo sa Kanyang mga pangako at natututo tayong magtiwala sa Kanyang plano. Sa huli, ang panalangin ay hindi lamang isang obligasyon, kundi isang pribilehiyo. Ito ay isang pagkakataon upang makasama ang ating tagapagligtas at maranasan ang Kanyang mga biyaya. Sa pagtanggap ng kapayapaan at pagpapala mula sa Kanya, natututo tayong maging inspirasyon sa iba. Ang ating buhay ay nagiging testamento ng Kanyang kabutihan at pagmamahal na nagdadala ng pag-asa sa mundo na puno ng kaguluhan. Sa ating patuloy na panalangin at pasasalamat, tayo ay nagiging daluyan ng Kanyang kapayapaan at pagpapala
na nagiging liwanag sa madilim na sulok ng ating buhay at ng iba. Ang talatang Mateo 7:7-8 ay nagbibigay sa atin ng isang makapangyarihang paanyaya na lumapit sa Diyos na may pananampalataya. Sa ating mga buhay, madalas tayong nahaharap sa mga pagsubok at hamon na tila hindi natin kayang lampasan. Ngunit sa mga pagkakataong ito, ang mga salita ni Jesus ay nag-aanyaya sa atin na humingi, tumuklas at kumatok. Ang mga simpleng utos na ito ay hindi lamang mga tagubilin. Ito ay mga paanyaya na sumandal sa ating manlilikha, na may kaalaman na siya ay laging handang makinig at tumugon. Sa ating paglalakbay sa buhay, may mga pagkakataong ang ating mga puso ay puno ng alalahanin. Ang mga iniisip natin ay maaaring magdulot ng takot, pagdududa at kawalang katiyakan. Subalit, sa mga oras na tayo ay nahaharap sa ganitong mga sitwasyon, ang Diyos ay nagsasabi sa atin na hindi tayo nag-iisa. Ang kanyang mga pangako ay nagbibigay ng assurance na siya ay naririto upang makinig at magbigay ng tulong. Ang ating pananampalataya ay nagiging susi sa pag-access ng kanyang mga pagpapala at kapayapaan. Ang katotohanan na ang Diyos ay handang makinig sa atin ay isang napakalaking pagpapala. Sa ating mga panalangin, tayo ay hindi lamang naglalabas ng ating mga hinanakit, kundi tayo rin ay nagbubukas ng ating mga puso sa Kanya. Sa ating paghingi, tayo ay nagtataguyod ng isang relasyon na puno ng pagtitiwala. Ang ating mga dasal ay maaaring maging mga simpleng hiling, ngunit ang mga ito ay sinamahan ng ating mga damdamin at pananampalataya. Sa bawat pagkakataon na tayo ay humihingi, nagiging mas malapit tayo sa Kanya. Sa talatang ito, makikita rin natin ang tatlong mahalagang aksyon: humingi, tumuklas, at kumatok. Ang bawat aksyon na ito ay may kanya-kanyang kahulugan at layunin. Ang paghingi ay nag-uugat mula sa ating pagkilala na tayo ay may kailangan. Ang pagtuklas ay tumutukoy sa ating pagsisikap na makilala ang Diyos at ang kanyang mga plano para sa atin. At ang pagkakatok ay nagpapakita ng ating determinasyon na hilingin ang mga bagay na sa tingin natin ay makabubuti para sa atin. Ang bawat hakbang na ito ay nagpapalalim ng ating relasyon sa Diyos. Habang tayo ay naglalakbay sa ating pananampalataya, mahalagang maunawaan na ang mga sagot ng Diyos sa ating mga panalangin ay hindi palaging ayon sa ating inaasahan. Minsan, ang mga sagot ay maaaring oo, hindi o hindi pa ngayon. Pero ang mahalaga ay ang pagkilala na ang Diyos ay may mas mataas na layunin at Kanyang alam kung ano ang higit na makabubuti para sa atin. Sa pag-asa at pagtitiwala sa Kanya, nagkakaroon tayo ng kapayapaan kahit sa gitna ng mga pagsubok. Sa bawat pagkakataon na tayo ay nagdarasal, tayo ay nagiging bahagi ng isang mas malawak na plano. Ang Diyos ay hindi lamang nakikinig sa ating mga panalangin. Siya rin ay kumikilos sa ating paligid, naglalatag ng mga pagkakataon at pagpapala na madalas ay hindi natin nakikita. Ang ating mga panalangin ay nagiging daan upang maipahayag ang ating mga pangarap, pag-asa at takot. Sa pamamagitan ng panalangin, tayo ay lumalakad sa liwanag ng Kanyang mga pangako at dito natin natatagpuan ang tunay na kapayapaan. Sa huli, ang ating panalangin ay hindi lamang isang aktibidad. Ito ay isang mahalagang bahagi ng ating buhay bilang mga Kristiyano. Sa bawat katanungan, bawat hiling at bawat pagkatok sa pintuan ng langit, tayo ay tinatawag na maging mas malapit sa ating Diyos. Sa ganitong paraan, unti-unti nating natatanggap ang mga pagpapala at kapayapaan na Kanya nang ipinapangako. Sa ating susunod na bahagi, tayo ay magtitipon upang manalangin, humingi ng tulong at kapayapaan at maging bukas sa mga pagpapalang nais ipagkaloob sa atin ng ating Diyos. O Diyos na puno ng pagmamahal at awa,
kami ay lumalapit sa iyo sa araw na ito. Pinupuno ang aming mga puso ng pasasalamat sa mga biyayang iyong ipinagkaloob. Sa bawat umaga na kami ay nagigising, kami ay namumuhay sa iyong mga pangako at sa bawat hakbang na aming tinatahak, kami ay umaasa sa iyong gabay. Sa aming pagninilay, kami ay nag-aalay ng aming mga pagninasa at mga hinanakit sa iyong mga kamay. Naniniwala na ikaw ang aming tagapagligtas at kaibigan. O Diyos, sa mga oras ng pagsubok at hamon, kami ay humihingi ng iyong lakas. Sa mga pagkakataong kami ay nawawalan ng pag-asa, tulungan mo kaming muling bumangon at lumaban. Ibigay mo sa amin ang karunungan upang maunawaan ang iyong mga plano at ang pasensya upang maghintay sa mga pagbabagong nais mo para sa amin. Sa gitna ng mga suliranin, naway madama namin ang iyong presensya na nagbibigay ng kapayapaan at kapanatagan sa aming mga puso. Sa mga sandaling kami ay naguguluhan, bigyan mo kami ng liwanag upang makita ang tamang landas. Turuan mo kaming makinig sa iyong tinig na nagmumula sa aming mga puso. Ipinagdarasal namin na ang aming mga isip ay mapuno ng mga kaisipan ng pag-ibig at pagkakaisa at ang aming mga puso ay maging handa sa pagtanggap ng mga aral na iyong itinuturo sa amin. Panginoon, kami ay nag-aalay ng mga pasasalamat para sa mga tao sa aming buhay na nagbibigay ng inspirasyon at lakas. Sa bawat ngiti at pagtulong ng aming kapwa, kami ay natututo ng mga aral ng pagkakawanggawa at malasakit. Naway patuloy mo kaming bigyang diin ang kahalagahan ng pagkilos para sa kapakanan ng iba at naway maging daluyan kami ng iyong pagmamahal sa lahat ng aming nakakasalamuha. Sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan sa aming mga desisyon, kami ay humihingi ng iyong gabay. Ibigay mo sa amin ang kakayahang gumawa ng mga pasya na ayon sa iyong kalooban. Hayaan mo kaming magtiwala sa iyong mga plano kahit na ang mga ito ay tila hindi malinaw sa amin. Sa mga oras ng pag-aalinlangan, naway madama namin ang iyong presensya na nag-aanyaya sa amin na lumakad sa pananampalataya at hindi sa nakikita. O Diyos, kami ay nananalangin para sa kapayapaan sa aming mga komunidad. Sa mundong puno ng alitan at hidwaan, kami ay umaasa na ang iyong pagmamahal ang magiging tulay upang mapanatili ang pagkakaunawaan at pagtutulungan. Naway maging inspirasyon kami sa iba na sa kabila ng mga pagkakaiba, kami ay may iisang layunin na umunlad at magtulungan para sa ikabubuti ng lahat. Sa aming mga pamilya, kami ay humihingi ng pag-ibig at pagkakaisa. Naway ang bawat tahanan ay maging isang kanlungan ng pagmamahalan at pag-unawa. Ipinagdarasal namin ang bawat miyembro ng aming pamilya na sana'y patuloy silang mapuno ng iyong biyaya at proteksyon. Sa mga pagsubok na aming pinagdadaanan, hayaan mo kaming maging matatag at magpatawad at naway ang aming mga ugnayan ay lumalim sa paglipas ng panahon. O Diyos, sa mga pagkakataong kami ay nag-iisa, naway ipaalala mo sa amin na hindi kami nag-iisa. Ikaw ang aming kasama sa bawat hakbang, sa bawat lungkot at sa bawat tagumpay. Sa lahat ng aming iniisip at nararamdaman, ikaw ay naroroon, nagmamasid at nagmamahal. Ipinagdarasal namin na ang aming mga puso ay patuloy na mapuno ng pag-asa at na pananampalataya na sa kabila ng lahat, kami ay mananatiling nakatuon sa iyong mga pangako at sa iyong kabutihan. Patuloy mo kaming bigyan ng lakas na harapin ang mga hamon ng buhay at naway sa bawat pagsubok ay matutunan naming magtiwala sa iyong plano. Ipinagdarasal namin ang mga naguguluhan at naliligaw ng landas na sana'y matagpuan nila ang liwanag sa kadiliman. Hayaan mo silang maramdaman ang iyong yakap at makatagpo ng kapayapaan sa kanilang mga puso.
Sa mga oras ng pag-aalala at takot, kami ay humihingi ng iyong kapayapaan na hindi maipaliwanag. Naway ang aming mga isip ay mapuno ng mga positibong kaisipan at ang aming mga damdamin ay mapayapa sa iyong presensya. Ipinagdarasal namin ang mga naulila, mga may sakit at ang mga nasa bingit ng kawalang pag-asa. Naway sa kanilang mga pagsubok, madama nila ang iyong pagmamahal at pagkalinga. O Diyos na puno ng kabutihan, kami ay patuloy na lumalapit sa iyo, nag-aalay ng aming mga saloobin at damdamin. Sa bawat araw, sa bawat hakbang, kami ay nagiging mas malapit sa iyo sa pamamagitan ng aming mga panalangin at pagninilay. Naway ang mga ito ay maging daan upang mas mapalalim ang aming relasyon sa iyo at sa aming kapwa. Sa mga pagkakataong kami ay nahihirapan, naway ang iyong liwanag ang maging gabay namin upang hindi kami mawalan ng pag-asa. Sa mga oras ng kawalang katiyakan, kami ay humihingi ng iyong tulong. Ipinagdarasal namin na sana'y magpatuloy ang aming tiwala sa mga plano na ipinapahayag mo sa amin sa tamang panahon. Sa kabila ng aming mga takot at pangamba, turuan mo kaming ipagkatiwala ang aming mga pangarap at hangarin sa iyo. Naway sa bawat pagsubok na aming kinakaharap, matutunan naming buksan ang aming mga puso sa mga aral at mensahe na iyong nais ipahatid sa amin. O Diyos, kami ay nananalangin para sa mga bata sa aming paligid. Naway bigyan mo sila ng magandang kinabukasan at ng matibay na pundasyon ng pagmamahal at kaalaman. Sa bawat ngiti at tawa nila, ipaalala mo sa amin ang kahalagahan ng pagiging masaya at mapagpasalamat. Ipinagdarasal namin ang kanilang mga guro at mga tagapangalaga na sana'y bigyan mo sila ng lakas upang magpatuloy sa kanilang misyon na magturo at magbigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon. Sa mga oras ng pangungulila at kalungkutan, ipaalala mo sa amin na ang mga alaala ay bahagi ng aming paglalakbay. Naway sa bawat alaala ng mga mahal sa buhay, mapuno ang aming mga puso ng pagmamahal at pasasalamat sa mga sandaling kami ay magkasama. Sa kabila ng kanilang pagkawala, naway madama namin ang kanilang presensya sa mga paraan na hindi namin nakikita, sa mga alaala, sa mga tradisyon at sa mga aral na kanilang iniwan. Sa aming mga komunidad, kami ay nananalangin para sa pagkakaisa at pagmamahalan. Naway ang bawat isa sa amin ay maging inspirasyon upang makagawa ng mga mabubuting gawa. Sa mga pagkakataong kami ay nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan, tulungan mo kaming magpatawad at umunawa sa isa't isa. Sa mga pag-uusap at pagkilos, naway ang iyong pagmamahal ang maging batayan ng aming mga relasyon. Panginoon, kami ay nag-aalay ng mga panalangin para sa mga lider ng aming bansa. Ipinagdarasal namin na sila ay bigyan ng karunungan at malasakit sa kanilang mga desisyon na nakakaapekto sa buhay ng maraming tao. Naway ang kanilang mga puso ay mapuno ng pagnanais na maglingkod at hindi lamang para sa kanilang sariling kapakanan. Sa mga hamon ng pamahalaan at lipunan, naway makahanap sila ng mga makabuluhang solusyon na magdadala ng kapayapaan at kaunlaran. O Diyos, sa mga oras ng pangangailangan, kami ay umaasa sa iyong tulong. Sa mga pagkakataong kami ay nahihirapan, naway iparamdam mo sa amin ang iyong presensya na nagbibigay lakas at pag-asa. Sa mga sandaling kami ay nag-iisa, naway hindi namin makalimutan na ikaw ang aming kasama. Sa bawat pagsubok, kami ay humihingi ng iyong gabay upang mapanatili ang aming pananampalataya at pag-asa. Sa pagtapos ng aming panalangin, kami ay nag-aalay ng pasasalamat sa lahat ng mga biyayang iyong ipinagkaloob. Naway ang aming mga puso ay patuloy na mapuno ng pagmamahal, pasensya at pagkakaisa. Sa mga darating na araw, hayaan mo kaming
Maging liwanag sa iba na sa kabila ng mga pagsubok ay patuloy kaming magbigay ng inspirasyon at pagmamahal. O Diyos, sa ngalan ni Jesus, aming tagapagligtas, kami ay nananalangin. Amen. Sa ating pagwawakas ng ating devotional sa araw na ito, nais kong magbigay ng ilang mga pananaw na sana ay patuloy na magbigay inspirasyon sa ating mga puso at isipan. Habang tayo ay nagmuni-muni sa tema ng panalangin at kung paano ito nagdadala ng pagpapala at kapayapaan, mahalaga na maunawaan natin ang kahalagahan ng ating relasyon sa Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang buhay natin ay puno ng mga pagsubok at hamon, ngunit sa bawat hakbang na ating ginagawa, nariyan ang pagkakataon para sa atin na lumapit sa ating tagapagligtas. Ang panalangin ay hindi lamang isang ritual, kundi isang makapangyarihang kasangkapan na nagbibigay daan sa atin upang makipag-ugnayan sa Diyos. Sa ating mga dasal, tayo ay nagiging bukas sa Kanyang mga kalooban at mga plano para sa atin. Sa bawat pagkakataon na tayo ay humihingi ng tulong at gabay, nagiging mas malalim ang ating koneksyon sa Kanya. Isipin natin ang mga salita ng awit 46:10, "Tumahimik kayo at malaman ninyong ako ang Diyos." Sa mundong puno ng ingay at kaguluhan, ang pagtahimik at pagninilay ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon upang marinig ang tinig ng Diyos. Sa mga sandaling ito, tayo ay napapuno ng kapayapaan na nagmumula sa Kanya, isang kapayapaang hindi maipaliwanag. Sa ating mga pagdarasal, ito ang ating layunin, ang makatagpo ng kapayapaan na nagmumula sa pagkilala sa Kanyang presensya. Mahigpit ang ating mundo at madalas ay nakakaramdam tayo ng pag-aalala at takot. Pero sa pamamagitan ng panalangin, natututo tayong ipagkatiwala ang ating mga alalahanin sa Diyos. Sa Filipos 4:6-7, sinasabi na, "Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may pasasalamat, ay ipahayag ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maunawaan ay mag-iingat sa inyong mga puso at isipan kay Kristo Jesus." Ang mga salitang ito ay paalala sa atin na hindi tayo nag-iisa sa ating mga laban. Ang Diyos ay palaging naririyan, handang makinig at tumulong. Huwag kalimutan na ang panalangin ay hindi isang monologo. Ito ay isang dialogo. Sa ating pagdarasal, tayo ay nagiging handa ring makinig sa Kanya. Ang Kanyang mga sagot at gabay ay maaring dumating sa mga paraang hindi natin inaasahan. Ngunit ang mahalaga ay ang ating pagtitiwala sa Kanyang plano. Ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang mga pangarap, panghihinayang at pag-asa. Subalit, ang ating pananampalataya sa Diyos ang nagbibigay liwanag sa mga madidilim na bahagi ng ating buhay. Sa mga oras ng pagsubok, alalahanin natin ang mga pangako ng Diyos. Siya ay tapat at ang Kanyang mga salita ay hindi nagbabago. Sa bawat pag-ikot ng ating mga karanasan, ang Kanyang mga pangako ay nananatiling matatag. Kaya't sa bawat pagkakataon na tayo ay nananalangin, naway maiparamdam natin ang Kanyang pagmamahal at pagkakalinga sa atin. Huwag tayong matakot na lumapit sa Kanya, sapagkat Siya ay nariyan upang tayo ay yakapin at bigyan tayo ng lakas. Sa pagtatapos ng ating devotional, naway ipagpatuloy natin ang pagdarasal sa ating mga puso at isip. Isang panalangin na puno ng pananampalataya, pag-asa at pagmamahal. Alalahanin natin na ang ating mga panalangin ay may kapangyarihan. Sa bawat salitang ating binibigkas, tayo ay lumilikha ng koneksyon sa ating Diyos na buhay. Huwag tayong mawalan ng pag-asa, kundi patuloy na magtiwala sa Kanya, sapagkat ang Kanyang mga plano para sa atin ay para sa ating kabutihan. Naway dalhin natin ang mga aral na ito sa ating puso habang tayo ay patuloy na naglalakbay sa ating pananampalataya. Magkaroon tayo ng lakas at katatagan sa kabila ng mga pagsubok
at patuloy na ipagdasal ang ating mga kapwa. Ang ating panalangin ay hindi lamang para sa atin, kundi para rin sa ating mga mahal sa buhay at sa komunidad. Sa huli, ang kapayapaan at pagpapala ng Diyos ay sumainyo at naway maging ilaw tayo sa iba na nagdadala ng kanyang pagmamahal at biyaya sa mundo.